Ilang solar panel, battery at inverter yung kailangan sa inyong solar setup base sa inyong electricity bill. So marami po nagtatanong nito at sasagutin po natin ng may example. So sa video po na ito ay ang example po natin ay 500 kWh ng monthly consumption. So sa mga gusto pong magpa-compute, pwede po kayong mag-comment. Ilagay niyo po dyan yung inyong monthly consumption na makikita niyo sa inyong resibo at kukomputan po natin, gagawa natin ng video. So ayan po, for example po, ang inyong pong monthly consumption ay 500 kWh. So kung kukomputin po natin yan as of July 2026, dito po sa amin sa Oriental Mindoro or MECO po yung provider ng kuryente. Nasa 17 pesos po kasi per kilowatt kami ngayon. So 500 times 17 is 8.5. Halimbawa lang po ito. Kung sino man po ang mayroon dyan 500 kWh July 2026. So kung magpapa-solar setup po kayo, ano nga ba yung kailangan at kung ilang panel, ilang battery. So umpisahan na natin. Meron po tayong panel, solar panel. Meron din po tayong battery at inverter. So ayan po yung sasagutin natin. So kung 500 kWh po yung inyong monthly consumption, yan po ay 500,000 watt-hour. I-divide nyo po yan sa 30 days kasi 30 days nyo pong ginamit yan sa isang buwan. Ano? So kung ito po yung inyong daily consumption, 16,666.67. Bali po, para makakuha kayo ng 16,000 na yan sa isang araw, ay marami kayong dapat i-consider. So may mga losses po yan katulad ng maulap, maulan, yung inverter efficiency natin, yung heat and temperature losses. So marami pong losses. So pwede naman natin i-bracket yan as 25%. So ito pong 16,000 ito ay ita-times na po natin sa 1.25. So 20,833. So yan po yung kailangan yung actual harvest para masustain natin itong 16,000 na ito daily ha. Daily po yan. So dyan na po tayo magbe-base sa 20,000 na yan para makuha natin kung ilang solar panel yung kailangan natin. Kung yan po ay 20,833, i-divide po natin yan sa 4.5 hours. So bakit po 4.5 hours? Kasi po 4 to 5 hours lang po yung sun peak hours natin dito sa Pilipinas. So marami pong factor kasi gawa ng ulap at yung positioning ng araw. So hindi naman palaging nakatapat dun sa solar panel nyo, dun sa bubong nyo yung araw. So yun naman pong inyong bubong ay nakasteady lang. Hindi niya makukuha talaga yung lahat ng harvest. 20,000 divided by 4.5 hours is 4,629.63. So ayan po yung kailangan na solar panel natin. So, paano naman natin mako-compute? So, halimbawa po, ang nabili nyong panel ay 600 watts. I-divide nyo po yan sa 600 watts. Divided by 600 watts is 7.7. So, 7.7 pieces yung kailangan yung solar panel sa 600 watts. Ito, sulat natin, 600 watts. So, hindi naman pwedeng putulin yung 0.7. So, magiging 8 na yan. I-round off na natin pataas. So, magiging 8 pieces na 600 watts yung kailangan yung solar panel. Sa battery naman po ay dito na tayo magbe-base sa 20,000 din. Kasi yan yung actual harvest natin. At yan po ay nakadepende kung ano yung setup nyo, kung 12 volts, 24 volts, or 48 volts. Pero sa totoo lang, yan po ay 48 volts na talaga yung recommended dyan. Hindi na pwede yung 24 volts. Pwede man, masyado ng maraming heat. Maraming losses yan at saka mas magastos. Kasi nga ay mataas yung amperahe dahil naka 24 volts. So, i-48 volts na po natin yan. Ayan, 48 volts setup tayo. So, ito po ay di-divide natin sa 48 volts. Divided by 48 volts is 434.03 AH. Ito dapat po yung kailangan natin dito. Pero, dahil nga may DOD tayo na hindi pwedeng sagarin yung ating battery, kailangan nating applyan niya ng 20% na DOD. I-divide po natin ito sa 80%. Para yung 20% ay yun yung matitira. Divided by 0.8 is 542.5 AH. Ang pinakamalaking battery na nakita ko po ay 314 AH lang na 48 volts. So kung susumahin po, hindi naman pwedeng 200 AH yung ipaparallel nyo dito. So dalawang 314 AH yung kailangan nyo para dito sa 542. So kung may pambili na po kayo ay dalawahin nyo na kagad yung 314 AH. Pero kung wala pa, pwede naman pong pagkasyahin nyo muna ito. Kasi yan naman po depende sa consumption nyo. Meron kasing halimbawa yung mga opisina. Pero sa gabi ay talaga mas malakas kapag sa gabi kasi siguradong may aircon ang mga bahay. So mas malakas po talaga gumamit sa gabi. So maaari pong kulangin itong 314 AH. At maaari din namang magkasya kung titipin ninyo. Nasa sa inyo na po yung kung paano nyo titipa rin. Kagaya po namin, hindi kami nagte 10 hours ng aming aircon hanggang
7 or 6 hours lang kami tuwing gabi. So dumako naman po tayo dito sa inverter. So base po dyan sa inyong monthly consumption, para po kasi sa mga installer ay napakadali na yan dahil sanay na sila. Tatarahan kagad nila yan ng 5 to 8 kilowatt. So pwedeng 5, pwedeng 6, pwedeng 8 kilowatt na inverter. Yan po, tatlong yan. Maalin po dyan ay pwede nang i-cover to. Pero para sa advance po na setup, halimbawa ay magdadagdag pa ng appliances, magdadagdag ng panel, ng batteries, ay nag-8 kilowatt sila at mas mataas pa minsan, hanggang 10, 12 kilowatts. So depende rin po yan kung kagaya nitong setup ko na magkahiwalay po yung inverter. Pag po kasi nagpa-install kayo sa mga installers ay hybrid matic talaga yung ibibigay sa inyo. Ito po ay mas mahal dahil po may MPPT na yan sa loob. So, minsan dalawa pa yung MPPT niyan sa loob, kagaya nitong 6, itong 5, 6, 8 na yan, alam ko dalawa na yung MPPT sa loob niyan. Dalawang string ng panels ang pwede nyo gamitin. So, ibukod natin yung MPPT para mas madali. So, magbase tayo kung anong MPPT yung kailangan nyo. MPPT. Ito kasi inverter to. So, dito naman po sa MPPT, para malaman nyo kung ilan yung amperes na kailangan nyo dito. Dito na po kayo mag-base sa 8 pieces natin. Ayan. 8 pieces na 600 watts. So, 600 watts, ito, times 8 panels is 4,800. So, yan yung watts ng ating panel. I-divide nyo po yan dito sa ating setup. Naka 48 volts po tayo. 48 divide 48 volts is 100 amps. So, 100 ampere po yung kailangan nyo dito. So, sa inverter po ay malinaw naman na 5, 6, 8 maalin na po dun yung gamitin nyo. Pero kung naka-hybrid po, kagaya ng mga ini-install nila, ay matic na po itong MPPT na ito, nandun na sa loob nito. So, hindi na po ito kailangan. Pag bumili po kayo nito, mas mahal nga lang siya. Dahil nga hybrid siya, pwede rin siyang i-on grid. So, dito naman sa Oriental Mindoro, hindi tayo nagne-net metering. Sa Manila kasi, pwedeng magbenta sa Meralco ng sobrang harvest nyo. Pag puno na yung battery nyo, yung sobrang harvest ng ating solar panels ay pwedeng ibenta sa Meralco yung kuryente. Unlike dito sa Oriental Mindoro, hindi pa siya aprobado. Although aprobado na daw, ay matagal pa bago ma-implement siguro yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit ma-implement dito sa atin sa Oriental Mindoro. Pero kung ma-aprobahan po talaga yun, ay malaking bagay yung may idagdag ng mga nakasolar. Sobrang dami po ng nakasolar dito ngayon sa Oriental Mindoro. So, baka pwede na tayong magbenta ay makakadagdag tayo ng may ambag tayo para sa Ormeco na supply. So yung po mga hybrid kasi, halimbawa ay 6 kilowatt yung ating pinili, ay meron na po yan na dalawang MPPT. So dahil 8 pieces po yung kailangan natin, pwede pong tig 4 pieces yan kung maliit yung bubong nyo. So kasi pag sikip yung 8 pieces sa bubong nyo at magkaiba yung tayo, hindi sila magkahilera, as in hindi sila magkakalinya, halimbawa ay ganyan. Ito yung sa south na bubong, ayan. Tapos yung kabilang bubong ay tatlo din. Pag pinag-series nyo po yung 6 na yan, ay pangit mong harvest niyan kasi may shading dito. Mahihila ng mahinang harvest itong malakas. Kahit malakas ng tatlo, hihilahin ito. So, ang mas maganda ay, dahil dalawa naman yung MPPT ng ating inverter, ay 2 strings na lang. So, ito, magkaibang MPPT, ito, magkaibang MPPT. So, ganun po ang mas maganda kaysa sa isang MPPT na nakaseries yan. So, yan po, maraming salamat po. Pasensya na po kayo kung ngayon lang po ulit ako nakapag-video dahil sobrang busy po talaga. Mga nagtatanong po, napakatagal na nito. So, pwede po kayong magtanong sa akin, magpa-compute kung ano yung kailangan yung solar setup sa bahay. Halimbawa, ay magpapakabit kayo or mag-DIY kayo. Pwede po kayong magtanong, i-comment nyo po dyan sa comment section kung ilan yung consumption nyo monthly at kukompute din po natin, gagawa natin ng video. So sana po ay may natutunan kayo sa video na ito at kung meron po, pwede po bang pakashare para malaman din po ng iba. Maraming salamat po!